Paano ba kikilalanin ang mga personality na meron tayo? Para masagot ang ating mga questions, narito ang ating resource person. Napakaganda, very beautiful, very sexy. Ang CEO of Talk Shop, ladies and gentlemen, Miss Sheila Viesca. Thank you very much, Brother Bear. Bibigay ko na yung inuutang mo. Sige po. Kaya pala ha. May uutangin eh. Okay, may dala si Ma'am Sheila na isang paper or bond paper. Ano ba nakalagay dyan? Laminated pa to. Laminated. Special talaga eh. Paano natin to i-introduce sa kanila, Miss Ito yung Sheila? tinatawag na Enneagram. This was introduced centuries ago. Okay. Pero ngayon ginagamit ito sa mga management programs, ng mga leadership trainers. Alright. It is for us to evaluate the personality types of different people. Kasi may nalalaman tayo, A, B, C, S. Yung mga general clustering yan. Pero, ayon sa Enneagram, there are 9 personality types that will tell us whether that person will be good for top management, middle management, and as a business person. Okay. At ito yung nakakasindak dyan, Brother Bear. Bakit, Miss Kung Sheila? ano ka ngayon, ganun ka na nung bata ka pa lang. Your leadership style when you were younger is based on your personality type. Paano po yun? Kasi nung bata ako, pag maglalaro kami, gusto papari-parian ako. Nagpapari-parian ako kasi lumaki ako sa pamilyang religyoso. So, gusto ko pare ako, gusto ko nakikinig sila. Ikaw yung naglilid, gusto mo. Yun ba? Yung maaaring ako ngayon yun? Pero hindi ako pare. Maraming mga bagay na makaka-impluensya sa personalidad ng isang tao. Pero nai-impluensyahan ka lang dahil sa personalidad mo. We call them dispositions, right? You are drawn towards certain elements. For example, gusto mo magpari nung bata ka. Baka ikaw yung tipo ng tao na tinatawag nating giver. Giver. Oo. Yung medyo may pagka-martyr. But being a martyr does not mean na inaapi-api ka. Pwede ka ring bossy. Diba? Pwede ka ring authoritative. So, you have to see the balance. What's important at the end of the day? Kaya martyr ka, o warrior ka, o perfectionist ka, o maingay ka, o mapagtimpi ka, alam mo. At saka bata pa yun, bata ka pa, nagpa-manifest na yun sa'yo. Yes. And if you are surrounded by people who affirm your personality type, then you grow up as an evolved adult. Okay. Pag yung mga tao sa paligid mo, pinipilit kang baguhin, diyan nagkakaroon ng mutation. Mutation. Oo. Ano po yung mutation? You, instead of being your true self, you become your false self or yung negative self mo. Ano ba yung negative? Kasi negative, depende naman eh. Ako, ang sabihin kong negative, kung hindi mo alam, o kung hindi mo gusto, yung ganun pagkatao, o kung nakakasakit ka ng ibang tao. Pero pag alam mo, at gusto mo kung ano yung pagkatao mo, at wala kang nasasaktan ng ibang tao, you're helping rather than hurting, then you're fine. When you study personality types, mabibigyan ka ng mga vocabulary. So, personality 1 is perfectionist, personality 2 is giver, personality 3 is performer. Ito yung mga tao na hindi matahimik pag walang ginagawa, nagkakasakit. Ayan. Pag ikaw performer ka, tapos yung boss mo performer din, di lahat inumpisahan niyo, wala kayong natapos. So, hindi pwedeng ganon. Na pareho kayong, yung gusto nyo ay pareho ng boss mo. Pwede rin. Basta isa sa inyo is more decisive than the other. Isa sa inyo, mataas ang boss personality. Kung pareho kayong boss, di lagi kayo nag-aaway. Kaya pala. Gusto kong malaman itong tungkol sa, actually, Enneagram na ang ating pinag-uusapan, Miss Sheila. Mamaya, magtatanong kami tungkol dyan. At ang mga estudyante magtatanong tungkol sa mga personalities na meron sila at paano nga ba. Kung halimbawa may personalidad ka na kailangan i-improve, ano nga ba yon?
Ano bang personality naman na meron ka na pwedeng alisin? May ganun ba, Miss Sheila, na pwedeng alisin? May ganon. At saka, Negative lalo eh. na, Brother Bear, may mga taong madalas ma-depress. Yun. Huwag niyong pigilan kasi yung iba gusto talaga nila yun. Hobby nila yun eh. Diba? Hobby? Personality na type Ang nila. ma-depress? Oo, that's how they relax. Pero Okay. pwede pa pong mabago yun. If the person is self-aware and he knows that he's doing more damage than good, then he will decide on his own. Mamaya, alamin natin ang iba pang detalye. And we're back. We're back. Student hour dito sa Radyo La Verdad, 1350 ang UATV Radio. Si JC ng PUP may tanong para kay Ma'am Sheila. Go ahead, JC. Bago natin, gusto kong i-discuss ni Ma'am Sheila ang tungkol dito sa Enneagram of personalities, personality types. Go. Ma'am, Wait. Naka-on ba mic mo? Sige. Yan. Sige. Okay, ito po ma'am, kasi kanina natanong ko na sa inyo, pero gusto ko po talaga for the benefit ng mga tagapakinig natin. Meron, related po ba to sa mga temperaments? Kasi meron pong nagsabi sa akin, ang temperament ko daw ay Sangi. Gusto ko rin... Sangguku, ano yan? Sanggano? Ano yun? Sige nga. Explain po. Sanguine. Sanguine, sorry. May nagsabi na rin sa akin na sanguine daw ako. Sanguine. Oo. So, alam ba po, kung Pero iba yun sa penguin. medyo related. Okay. Sige. So, kung halimbawa, sanggin din po ba? Kung ano naman po yung style po ng leadership ko? Yung parang ganun. Now, curious po ako sa pinag-usapan. Yung iba-ibang personality types, JC, may mga iba-iba ring temperaments. Yung sanguine, isa lang yun sa mga 4. Pero depending on the school of thought. Okay. Kasi from the time of Hippocrates, meron na yan for classifications of temperaments. Dumating si Sigmund Freud, si Carl Jung, iba-iba lang ang tawag nila. Pero the development of those 4, makikita natin dun sa MBTI, Myers-Briggs inventory. Titignan mo ron, introvert ba to, extrovert ba to? Ito ba, pag nag-react siya, intuitive ba siya? O more on, depending on the senses? Ito bang taong to, judgmental ba? Okay. O tinitignan muna niya kung ano yung mga nasa paligid niya? So yung personality ni JC na Sagu, Sanguine. ano yung Sagu? Naging Sagu. Ba't naging Sagu? Parang gusto ng Sagu. Ano tawag doon, Miss Sheila? Sanguine. Sanguine. Okay, naging Sagu. Sanguine. Ano po yun? Yung ba ay maaari maging leader later in life? May mga ganun ba? Magandang tanong yan, Brother Bear. Sanguine ka or ano yung mga tawag nila? Choleric ba yan? Phlegmatic? Melancholic? It's not the basis of your leadership opportunities. Kasi choices mo yan eh. Kung ano yung temperament na gusto mong ipakita, kung paano ka magre-react sa sitwasyon, kung paano mo aatakihin yung problema, it depends on you. Ang tinatawag nating personality, that's the basis of how you're going to track your life path. Ito, fixed na to. So, kung sinabi nila sanguine ka nun, kung advantage sa'yo yan, ano ba yung sabi nilang sanguine? Positive ka ba? Yun daw po yung parang positive. Oo. Yung upbeat ang personality, oo, playful. That's your disposition or temperament. Pero pwede rin mag-iba yan kung ayaw mo yung mga nasa paligid mo, di ba? Iba-ibang personality type, may iba-ibang choices and disposition. Bakit? Porke ba yung isang tao, introvert, hindi na pwede maging boss? Porke ba extrovert, leader na, yung material na to? Hindi. Pero, pwedeng maka-apekto yan sa paggawa mo ng mga desisyon. Okay. From La Verdad, anong pangalan to? Regine? Hindi. Si Regine ba? Sige. Awit ka muna. May tanong ka, di ba? Go ahead. Okay po. Miss Sheila, ito po yung tanong ko. Bakit po ba kailangan natin kilalanin ng ating sarili? Yan po. Regine, Okay po. ang talino mo naman sa ganyang mga tanong. Bakit kailangan kilala? Bakit kailangan kilalanin? Dahil yung personalidad mo, nag-iisa yan. Ngayon, kung hindi mo kilala, tuwing may magrereklamo sa pagkatao mo, di mag-a-adjust ka.
Pero pag kilala mo yung sarili mo, at may narinig ka, alam mo kung paano i-improve. Okay. Alam mo kung paano mo i-adjust kung yan ang makakabuti sa'yo at saka sa sitwasyon. So, bata ka pa lang, kilalanin mo na yung sarili mo, kilalanin mo na kung sino yung mga sasamahan mo. Dapat ito yung mga tao na maghuhulma sa kagandahan ng iyong pagkatao. Marami ba nagkakamali yan, Miss Sheila, na hindi niya kilala yung sarili niya? Kaya nakakasama siya sa hindi dapat nakasama niya. Mga ganun. Oo, kailangan talaga ng guidance. Kasi you are born with certain personality traits. Okay. Kung ano yung pagkatao mo, minana mo yan sa magulang mo. Tapos, pagkapanganak sa'yo, may mga pag-aaruga na nagawa sa'yo, nagpuno sa pagkatao mo. Ngayon, may mga na-encounter ka mga problema, tapos yun naman yung mga hinanakit mo, nagmamanifest din yan. Pero pag alam mo yung pagkatao mo at may mga taong naggagabay sa'yo, you feel positive about your situation and you make the decision to do it right for yourself. So, mas maganda bata pa lang, parang alam niya na kung ano siya, ano yung personalidad na meron siya. Okay, gusto ko Ma'am Sheila, i-discuss mo tong Enneagram of personality types. May nakasulat dito, may circle na yellow, tapos may mga arrows na nakaturo sa mediator, perfectionist, giver, performer, romantic, observer, tapos may trooper, epicure, at boss. Ano nga ba ang mga ito? Okay, alam mo kung bakit yellow yan, Brother Bear? Kasi hindi red. Bakit nga ba yan ito? Kasi yun lang yung kaya ng printer niya. Yun naman pala. Magandang sagot yun. Tama. Diba? Ngayon, ang titignan mo dyan, nasa gitna, it's the Star of David. Okay. So, Jewish in orientation. And then, it's ancient religious tradition. Okay. But many books now have been written based on the Enneagram, evaluating the different personality types. Bakit? Kasi dyan mo makikita yung combination kung ang taong to, maganda ba to for top management? Or maganda ba to sa middle management? Okay. O ito bang taong to may combination of personality para magtagumpay sa negosyo? Kasi sa mga tao, bibigyan mo sila ng tamang pagsasanay, tamang pag-aaral. If they are motivated, they will do well. However, you also have to consider the personality. Okay. Tama ba yung ingredients ng pagkataong nito para ilagay mo sa ganyang posisyon? So, may tao na hindi pwedeng maging follower lang. May tao na dapat boss. May tao na kapag follower siya, hindi siya pwede maging boss. You can be a combination of different personality types. Okay. Usually, mga 2 or 3 dominant personalities. And over time, kung ano yung mga personality types na nandyan sa'yo, you get to develop them. Kaya nga sabi ko kanina, Brother Bear, you make the decision to evolve or to mutate. Mas gaganda ba yung ugali mo? Mas mapagyayaman mo ba? May boss personality type ka ba? Meron ka rin bang giver personality type? Meron ka rin bang romantic? Ang romantic, hindi ito yung umiiyak-iyak ha. Although, Anong ibig sabihin ng romantic dito, Miss Sheila? habi rin niya naman na umiyak. Habi. Ganito ka ba? Pinapaiyak ko sila. Tapang. Bitter eh. Ganun pala yun. Oo. So, ang romantic, ito yung mga tao na malalim. Okay. Kaya pag nakikita mo sila nade-depress, nag-iisip sila. Pag ikaw yung type na performer, at ang kasama mo sa buhay o kasama Okay. mo sa trabaho, Ay- romantic, kailangan alam mo na pag may problema kayong malaki, yan ang tatanungin mo. Kasi yung mga taong to, nag-iisip ng malalim. So, kaya pala yung arrow, ang performer ay nakaturo sa mediator. Yun ang dapat na makasama ng performer. Performer ay dapat makasama niya mediator. Ang performer, sumusuporta siya sa mediator or Okay. peacemaker. Peacemaker Bakit? ito. Ang performer, sabi niya, huy, gawin na natin to. Bakasyon na. Hindi nga, trabaho lang tayo ng trabaho. Okay to. Ito yung mga tao na papalpak sila pag isa lang ang ginagawa. Pero pag sabay-sabay, ang galing nila. May Go, go, go. leadership, meron siya. Pwedeng malakas ang leadership nito. Once you are self-aware, Okay. you can develop certain tools that will equip you as a leader, as a business person.
Ngayon, bakit siya nakaturo dun sa peacemaker or mediator? Mediator. Kasi yung mediator, ito naman yung mga tao na nagkakagulo na lahat. Siya, Siya, relax. nasa gitna. Kapatid niya, kaibigan niya. Wala siyang kaaway. Wala siyang kaaway. Siya yung pupuntahan mo. Ngayon, ang problema dito sa peacemaker or mediator, Okay. lahat okay sa kanya. Kaya huwag mo siyang asahang gumawa ng desisyon. Bakit? Di ba decision din yung makipagkaibigan siya at hindi siya, wala siyang pinapanigan, parang ganon? Oo, pero ang motto niya kasi, okay lang. So sabihin mo, huy, okay lang yan. Ay, naluloko ka ng boyfriend. Okay lang yan. Ganon siya. Iiwan ka na. Okay lang yan. Oo, Ibig diba? sabihin, ang mediator, Miss Sheila, hindi pwede maging boss? Dapat asistihan siya ng mataas sa boss personality type. Okay. Pero pwede rin naman na yung mediator may boss personality type. Kaya nga, it's intricate eh. Hindi mo masasabi. There are 9 personality types. But there are so many more combinations of personalities. Kasi marami kang i-consider eh. Yung pamilya mo, di ba? Yung mga decision mo nung bata ka bago ka dumating sa gulang na 7. Because at the age of 7, according to researchers, firm 9 personality ng bata. Kung ano yung nagmamanifest, yun yung na-develop at a young age. At a formative age. Yun pala. Okay, estudyante, may tanong ba? Si JC ulit ng PUP Manila. Ito po, bago po ako dumirekto doon sa isa kong tanong. Move on na tayo sa sanguine, ha? Okay po, sorry. Isa natatawag kong sagu. Hindi na po magsasabi. Sagano. Sige. Ma'am, eto po, bago po dumirekto sa talagang tanong ko, yung romantic po ba, yan po ba yung pag siya nag-decide, naka-base sa ano niya, yung sa nararamdaman niya? Ganun po ba yun? Magandang sagutin ni Ma'am Sheila yan. Sa ating pagbabalik, dahil 12:30 na, at nagbabalik ang Student Hour. Edukasyon at bagong henerasyon. Pag-uusapan, pananaw ng kabataan at kanilang opinyon. Pakikinggan! Oras natin to. Student Hour. Excited lang! Diba? Ito pa rin ang Student Hour dito sa Radyo La Verdad, 1350, ang UNTV Radio. Ako pa rin po si Brother Bear. At ako naman si Madel. Dito si JC, si Jenaline ng La Verdad, si Renaline at si Regine. Kaway ng kaway si JC, parang siya lang lahat. Napapa-headbang si JC. Okay, balikan natin yung tanong ni JC para kay Ma'am Sheila Viesca. Go ahead ng Talkshop na pwedeng bisitahin sa talkshop.com. .ph. Sorry po. Talkshop.ph para sa iba pang mga detalye na napakaganda ng discussion natin. JC, may tanong ka. Maganda eh. Yung kanina po, yung isang romantic na may personality po, yun po ba yung emotionally driven na leader? Pwede, malakas ang influensya ng emotions nila. Pero ito rin yung mga tao na nag-iisip. They tend to be reflective because they think deep. So pag nag-reflect sila, may maganda silang solusyon sa mga iba-ibang sitwasyon. Kung may ganyan ka sa trabaho o kung ang kasama mo sa buhay is romantic, drawn to internalization, yan yung mga tatanungin mo pag may mga kailangan ka i-solve na problem. Pero pag may mga outing kayo, pabayaan mo na lang siya. Medyo boring. Oo, Boring. Feel niya yun eh. Doon siya Talaga? masaya eh. Doon siya masaya. Sometimes, meron akong gano'n na Ma'am Sheila na gusto ko mag-isa lang ako, pero hindi naman sa lahat ng oras. Is that parang romantic ba ako? Pwede ka kasi maging romantic. Pwede rin namang it depends on your disposition or temperament. Introverted or extroverted. Ano ibig sabihin nun? Yung mga tao kasing introverted, sila yung medyo nanghihina sila pag maraming tao. Okay. Ang extroverted, masaya sila, Pag they get maraming energized tao. pag maraming tao. Pagkatapos ng isang party, punta uli sila sa isa. Pag Kaya- introverted, masyado kang stress. Kumbaga, Ganyan. gastador itong pa-party-party. Gastos yun eh. Mahilig siya pwede talaga yun. lumabas. So, ang romantic, Romantic. personality type, pwede ring extroverted. Okay. Although, generally introverted yan. So, once again, decision mo yun. Your temperament, your dispositions are based on your personality types
But then, you make the decision to adjust. Okay. Ganun ka ba? Romantic ka ba? Cheese? Secret. Kaya ako tinanong. Ito po yung talagang ano. Ito po yung situation. Ito talaga. Ito. Real talk na po. Kung halimbawa po, ito po yung situation, meron pong isang organization. Tapos yung organization na po yun, ang top 3 leaders po nila is isang mediator, isang performer, at isang boss. Now, yung pinaka-head po nila, isang mediator. Ano po yung magandang epekto pag ganun po yung combination ng leaders? And ano po yung mga pangit na epekto naman pag ganun po? Okay. Kung na-determine na natin sa masusing pag-aaral, pag-obserba na talagang yung leader is a mediator, in a way that is good because the mediator is someone who's good at counseling, good at giving advice, connecting with people, pero wag mong asahan na mag-decide yan para sa organization. If that boss is supported by assistant team leaders who are strong as performers, yung isa naman, Yung isa ay performer. And boss. performer and boss, okay rin. Kasi yung performer, tatanggap ng mga projects. Ang performer, gawa lang ng gawa. Madadamay niya yung boss niya, na marami rin siyang may endorse sa boss niya. Magsasabi lang yung boss niya, o sige, kausapin natin to. Marami pa yung mga proyekto natin. Tapos yung isa namang tao na mataas yung boss personality type, siya yung magsasabi, teka lang, ang dami yung deadline, wala pa kayong natapos. Ayun. Yung Maganda pala yung yun. kombinasyon. Yes. So the decisiveness of the boss, the multitasking skills of the performer, and the calm demeanor of the mediator, otherwise known as a peacemaker, can make the organization work. Basta tanggap lang natin ang isa't isa. Alam mo yung strengths. Kasi hindi mo pwedeng pilitin na ilagay itong personality type sa isang personality type and then demand something of that person na hindi niya kayang ibigay. Bakit Ma'am Sheila ang boss ang may mas pinakamaraming tinitiis compare sa mga followers or mediator or giver, performer? Bakit ang boss ang may mas, kumbaga, mas marami siyang pagtitimping ginagawa? Dahil ba yun sa siya ay boss, ay papatunayan siya, may dapat siyang patunayan sa mga nasasakupan niya? Kala mo lang yun, Brother Bear. Okay. Marami ring mga tao hirap na hirap sa boss nila. Damay-damay na lang. Damay-damay lang yun. Pero kaya may nagsasabi daw, may study daw, Ma'am Sheila, na ang mga nagiging boss ay yung mga average lang na tao. Hindi sila mataas ang IQ, dahil yung mga mataas ang IQ minsan na matindi ang mga pinag-iisip, hindi akma sa mga followers. Well, yan ang mga tinatawag nating perfectionist. Okay. May mga ganyan, sobrang talino, pero dapat lahat tama. Dapat sila laging tama. Yeah. Mahirap yan sa organization because if you are a good leader, the mark of a good leader is that you have better followers. Ayun. Mas magaling sa'yo yung tao mo. Hindi ka ma-insecure. Dapat matuwa ka. Kasi ang mga sumusunod sa'yo, mas matalino sa'yo. Pero a perfectionist can be intimidated by that. Okay. Now, yung sinasabi mo, yung boss, usually mas malaki yung problema. Madalas nga nangyayari yan. Bakit? Kasi siya yung visionary. Siya yung nagdadala ng vision. Okay. And if the vision is strong, then people naturally follow. If his values are strong and in place, the right people with the right values are naturally drawn to him. And with great powers come the great responsibility. Dala mo yung mga tao, yung mga tagasunod mo. Yan. It can be stressful, but this understanding of the different personality types will make a boss more aware of the dynamics in the workplace. Na hindi mo pala kailangan diktahan lahat. Na hindi pala lahat ng tao mo dapat katulad mo. Kasi pag katulad mo, hindi sakit ng ulo mo. Pagkaway mo sarili mo. Parang gano'n. Okay, yung mga estudyante, sino to? Si Jeneline. May tanong ka, alam ko eh. Sige, go. Miss Sheila, ano po ba yung tinatawag natin nilang split personality? Wow. Sa buhok po ba yan? Split end. Split ends yun. Akala ko sa buhok yan.
Mga disorder na yan. Sa ibang episode na. May part 3 pa. May part 3 pa kasi bitin talaga eh. Oo. Marami nga yan. Split personality, multiple personality disorder. It's psychological, syempre. At kailangan ma-detect yan. Dahil pag hindi na-detect, the person will try to fit in. Meron naman siyang kailangang solusyonan na hindi akma dun sa mga sitwasyon na binibigay sa kanya. So, pag na-evaluate yan, then the right medical attention is needed. Ngayon, kung hindi naman ganun kalala yung problema, ang importante, yung mga taong nakapaligid sa kanya, pamilya, kaibigan, tanggap siya. If the person feels positive about himself and his situation, he will find ways to improve. Parang And evolve. bangko lang yan, we find ways. Joke lang po. Sige pa. Ganun yun. Naintindihan mo ba, Genevieve? Okay. You're in good hands. PDO. Ay, Metro Bank pala yun. Si Regine ba yan? Renaline. Sige. Pagbigyan natin. Ito po yung tanong ko. Miss Sheila, ano po yung mga palatandaan na masasabi mong lubos mo ng kilala ang iyong sarili? Wow! Thank you for that very nice answer. Yes, Ma'am Sheila. Pag ang tao hindi normal, lagi niya sabihin, kilala ko yung sarili ko. I know myself fully kasi hindi naman pwedeng mangyari yun eh. Talaga? You know yourself to a certain extent. You accept yourself for who you are. Yes. You know your values and you uphold your values. You know what is right for your situation, for yourself, and for the people you care for. And then, eventually, yung mga truths about your personality will reveal themselves to you. Bakit? Habang tumatanda ka, sa dami ng mga naiengkwentro mong problema, may mga dimensions ng personality na na-evolve eh. Meron ka rin mga aspeto ng personalidad mo na naitatago mo, tapos over time, lumalabas yan, nagmamanifest. Pag nagmanifest yan, kailangan tanggap mo na may pinaghuhugutan, may nangyari sa nakaraan mo, na ngayon, natatanggap mo na ng unti-unti, and then you grow with that. Ano nga uli yung tanong mo? Paano masasabing parang kilala mo na ang sarili nyo? Kapag, halimbawa, nasa edad ba yun? Matanda na ako, I'm 30 years old. Kilala ko na ba ang sarili ko sa edad na gano'n? Palagay mo, brother. Ikaw sumagot. Sige. Sige ko, may direksyon ang buhay ko. Kasi dapat sure ka sa sarili mo eh. Parang gano'n. Ayokong tumandang paurong. Sabi ko nga kanina, Brother Bear, ang goal natin is to find our true self. Yes. That personality, that self that you are happy with. That self that you can comfortably say is your own. Okay. And that self or personality that helps rather than hurts others. Alright. Tapos may mga malalaman ka pa. Siyempre, pagpunta ka sa talk shop, makukuha mo itong mga personality evaluation. Talagang ginagamit namin to sa mga leadership training. Because it always boils down to your understanding of yourself. Okay. But you cannot fully know who you are. Dahil marami kang mga i-consider eh. Yung sasabihin ng iba, kailangan mo i-consider yun para ganyan ka pala sa iba. Hindi mo makikita sa sarili mo yun. Oo, may ganyan pa Brother Bear. Iba yung pagkatao mo pag nasa opisina ka, iba rin yung pagkatao mo o disposition mo pag nasa bahay ka lang. May mali ba dun? Basta alam mo na magkaiba. Basta alam mo kung bakit ka nag-a-adjust. Okay. Yes, Madel. Gawin mong hanging question yan. Tapos mag-time check. Sige. Miss Sheila, ano po yung para sa inyo ideal na combination ng personality base po dun sa Enneagram? Okay. Sasagutin ni Ma'am Sheila yan sa ating pagbabalik. Yes, sa akin na nga, no? Ay, eto na. Alam mo kasi Madel, sabi ni Ronald Tabian, sa inyo na. Ronald Tabian ang ating technical advisor na maghapon dito. May hanging question si Madel Sulit. Correct. Na may-ari ng Sulit.com. Sa'yo? Yaman mo. Free feeling lang. O baka kamag-anak mo lang yan. Sige, may tanong ka. Okay. Ang tanong ko po kanina, ano po yung magandang kombinasyon ng personality traits? Tama po ba? Natawag? Doon po sa Enneagram. Or types. Oo, types. Personality types.
syempre, depende sa sitwasyon or sa position mo sa buhay. Maganda yung tao, performer. Mahilig siya magtrabaho. He does not say no to work. At mataas din yung kanyang romantic or observer side type. Yun yung kakayahan niya na mag-isip. Para titignan mo muna yung sitwasyon bago ka magplano o gumalaw. And then, the epicure, the one who's good at reframing. Kahit ano yung mangyari sa buhay mo, alam mo kung paano mo titignan. Na laging may pag-asa, laging may positive side. Ayun. Yes. Ito po yung ideal na sa isang tao. Tanong po natin, ano naman, pwede po ba natin itong maipilit sa sarili natin? Yun nga, madali. Opo. Kung ano yung personality type mo, Di mo na. that's what you're born with. No choice ka dito, Oo. Ma'am Sheila. Yung mga temperaments, yun yung mga choices na Okay. ginagawa natin. Yun yung nag-evolve, di ba, na sinasabi nyo kanina? Yung personality type mo, pwedeng performer ka ngayon, Okay. pero wala kang direksyon sa buhay na performer. Okay. Over time, with the right choices, you become a focused performer. So, nag-i-evolve ang personality type. Hindi siya nag-iiba. Ganun pa rin siya. Pero how do you evolve them? By the choices that you make. Ano ba? Mag-iisip ka ba o dadamdamin mo yung sitwasyon? Ikaw ba maghuhusga ng tao o pag-aaralan mo muna? Yan. Yun yung mga choices na ginagawa natin sa araw-araw para mapaghusay natin yung personality type. Kapag kausap nyo ba ang isang tao, masasabi mo siguro sa isang oras, tulad ng pag-uusap natin with the other host, nakikita nyo ba ang mga personalities nila? Katulad si Madel and JC. Ano masasabi mo? Kay Madel po muna. Siya ba ay boss agad ito? Ano bang... Teka, ilabas natin ang bolang. Sabay costume. Parang nga ba na mauring lang Pero po, Tama-tama naman yung cutics ko. ano yan? Anong Hindi kulay yung yan? polish ko. May Mababasa may po. glitter. Okay. Mababasa po ba talaga yun? Makikita niyo siya? Sa amin, bilang mga trainers Yes. and organizers of leadership workshops, mas madaling masabi kung ang tao personality A, B, Okay. C, S. Yun yung general clustering ng personalities. Ano po yung A, B, C, S? Yung A. Hindi po yung Personality istasyon ng TV? Hindi. A, B, A S pala can yan. be the perfectionist. Okay. Pwede rin namang ang personality A is high performer. High Kaya performer. maganda kasi any of this can be A, B, C, and S. The personality A is driven by power. Kailangan lagi siya yung nasa authority role. Ang mga taong nasa paligid niya, nag-a-adjust sa kanya. Okay. Now, personality B is the type of person who adjusts to others. Okay. Kaya sila yung mga nagtathrive when it comes to organizations, running businesses. Ngayon, ang personality B can be a combination of epicure, performer, and also romantic. O pwede ka rin namang magkaroon ng personality B na trooper or mediator. So, ganun yung nangyayari. Personality type, tapos may clustering. Okay. Ang personality C, sila yung usually introverted. Introverted? Yes. Si JC po yun? Ay, hindi. Introverted po. Okay. Tapos may mga personality types naman, yung tinatawag na S, hindi masyadong kilala. Bakit? Pero? Because they can embody the different personality types. Ayun. So, mas mahusay ba ang S? Not necessarily. Okay. Pwede nating talakayin sa susunod. Ayan, Oo. sa ano. Dapat may series Oo, tayo oo. para panalo. Oo, ang personality S kasi, Brother Bear, he adjusts hindi dahil pecky siya. Okay. Alam niya mag-adjust dahil alam niyang i-embody yung personality type ng A, personality type ng B, and personality type ng C. So, lahat halos? Oo. Pero, nahihirapan siya kasi you can be conflicted eh. Ang dami mong nire-represent. Siya ba hindi siya totoo sa sarili niya? Totoo to. Totoo siya. sa sarili. Okay. Iba naman yung peke. Kasi pwede kang magkaroon ng peking personality A, personality B, personality C, personality S. Diba? Ano naman yan? Ibang dimension ng pagkatao. Baka baliw yun. Inahalo-halo lahat. Inahalo-halo niya. So, tingin nyo, si Madel, anong personality siya? A, B, C, S. C, or S?
Kinakabahan ako. Ang bola ng kristal, nabilog, wag Lumiliwanag tutulog-tulog. Believe it or not, I think Madel is more of an introverted type. S. Oo. And then Ah, he C. is. Oo. Personality C. C. Pero na-overcome niya yon dahil it's her choice of work that dictates the kind of person she has to be on air. Okay. But you see, if you are introverted, it does not necessarily mean na aloof ka sa tao. Okay. It just means that mas reflective ka. So when you talk, may mga malalim yung pinanggagalingan. May pinaghuhugutan. Tama. Maraming storya to eh. And then you can get your energy Okay. in silence. Yung extroverted kasi pag maingay, ayan, energize sila. Pag introverted ka, mas maingay, mas nanlalambot ka. Ganun pala yun. So ako naman po, ako ba Z? May Z? Y? Parang B. Oo, kasi Brother Bear. May niwala na sana ako eh. Okay. Balance. Oo. Pero you can gusto ko adjust. sana S. Pinipilit mo, ha? Hindi mo pwedeng i-choose. Oo, you're born with that, ha? Kung A, B, C, S ka, parang Enneagram, you're born with that. Okay, May wala mga ka ng choice. Oo, wala kang choice. wala kang choice. May mga temperaments ka. May mga iba-iba kang exposures. Based on your surroundings, pwede kang maging mas adaptable. Yes. Pero kung ano ka, nung pinanganak ka, yun na yung nai-improve mo. Alright. Okay, Ma'am Sheila Viesca ng Talk Shop. Ano ba dapat tandaan ng mga estudyante sa ating napakalawak na napag-usapan? correct. Dapat next time, dapat na isa lang tayo na diretso. Halimbawa, ano suggestion niyo, Ma'am Sheila? I-discuss natin, Brother Bear, Ate Madel, yung personality types A, B, C, Ayan. S. Kasi kung ano yung mga opportunities na kaya mong ma-attract, how you're going to attack or address problems, Okay. depending on your personality type, ano yung communication style mo, Okay. pwede nating matalakay sa loob ng isang oras. Isang oras. Ayan. So, Okay. personality clustering po ito. Oo. Ayun. Okay, your message, Ma'am, para sa mga estudyante nakikinig, pati sa mga magulang, mga pajak driver, mga taxi driver na nakikinig ngayon. Parang feeling ko nasa isang room lang tayo. Ganun ang feeling ko ngayon eh. Go ahead, Ma'am Sheila. Thank you po. Sa mga nakikinig, sana'y nagustuhan nyo ang aming talakayan. Parang ako yung rito eh. Parang teacher, Oo, principal. teacher. Kanina, sabi ko dun sa mga children, wag na nilang sagutan yung evaluation. Kasi may paper kayo binigay sa Oo. amin eh, ng pages ito. Pangmatanda lang kasi yan. Aray. Wag ko na rin kayong sagutan. Dahil ang mga kabataan, kailangan i-enjoy nyo yung opportunities nyo, pagyamanin nyo, yung mga nararanasan nyo sa buhay. Personality evaluation gives us the vocabulary. Okay. But it's not the be-all and all. Mahirap ang i-determine ngayon eh. Maraming school of thoughts when it comes to personality evaluation. Ang Enneagram isa lang. Yung personality clustering, that's another thing. Pero kayo, sa mga ginagawa nyo, isipin nyo lang, masaya ba ako sa ginagawa ko? Napagbubuti ko ba sarili ko? Natutulungan ko ba ang sarili ko at ang pamilya ko? And then always give your best. Pagdating ng tamang panahon, siguro next summer, punta kayo sa talk shop. Wow! Alright. Gawin natin ng programa. Maganda Panalo yan. yan. Maraming salamat ang Talk Shop CEO, Miss Sheila Viesca. Thank you.